Okay, so good day, guys. Today we'll be reporting how to use APR for your stop loss take profit. Okay, so gawin natin, we'll be dealing with code. This is a code sent account. Same lang naman siya sa code stop account. Okay, so we're trading in H1. So clear up all the lines so wala masyadong magulo. There will be no indicators. Mm, Adding the ATR. ATR or average storage. Okay. We will just put the default, which is 14. So that would be our ATR for each one. So what's ATR? Ano ba ATR? Okay, ATR or average storage. Okay. So makita nyo sa chart, there's 14 use parentheses. So yung 14 na yan, sinasabi niya for the past 14 candles, for the past 14 hours, kasi nasa H1 tayo, for the past 14 hours, ang tinatakbo, ang average na ginagawa ng gold is around 647 pips. So this is around 1 to, yan, 1 to yung 1 to yung pinakamalaki. And then, yun, may mga maliliit na 150. So in average daw na yan. Okay? So from here to the past 14, actually the bilang is here to the past 14 candles will be here. So ang pinaka-average movement ng gold is 647 pips. 64.7 points. Tawag nila. Pero let's go with the 647 na para mas malinaw siyang intindihin when we do the pips size natin. So makita mo agad na here, it's 2,200, no? Kasi in layman's term talaga, it's counted as 220 now. But here we will read this as 2,000. Okay? So here will be a 647 pips average range. Okay, so magbabago siya in every time frame. Okay, let's go to the H4, the 4-hour candles. Nagbago ulit, naging 1,2 na siya. So instead of 600, naging 1,200 na. Why? Kasi ang kinakount na nito is 14 candles, no? 14 candles to from here na H4. So that's all 14 times 4. That will be 56 hours. Tama? It will be 56 hours something na complete niya. Sorry, from here to the 14 candle. Here. So ibig sabihin for the past 56 hours, tumatakbo si gold ng around 1,200 pips. Okay? So, siyempre magbabago din siya sa daily. So, sa daily, sinasabi niya for the past 14 days, so 14 trading days, not including the weekends, 14 trading days, ang ginagalaw ni gold is 3,479. Okay, from here to the past 14 days around here, so that's around times mo na lang sa 24 hours, so ilang hours yung kino-compute niya. So, yan. Per day of the computation sa daily. Okay, so nagbabago ang ATR depende sa chart mo siya gamitin. Okay, so paano natin siya gagamitin as stop loss and take profit. Okay, so first gagamitin natin siya for the stop loss. Let's say for example, uh, let's make a trade. No? Halimbawa, this one is this is okay. This is a live account, so let's trade simple Since sent account naman siya, we can do 0.01 buy. Start with a buy here. Regardless of time, say for example, you saw a buy. Okay? So a buy. See the bow. Number ko pala yung ano. Yung show na okay. There's a trade level of buy. Okay, nag-buy ka halimbawa. Okay? Out of nowhere, your analysis is a buy. So usually, people put their stop loss here. Okay? So you drag the trade. Okay, you just put input SL. So SL move, some people put this SL here for the market structures. Like we do. Okay, we'll edit that one. Maybe. Okay, ayan. So, nilagyan na natin siya ng stop loss and SL. Halimbawa, people put their stop loss here, no?
So, parang sabi na, enough na 'tong stop loss na 'to, I'll lose, 1/6 so let's say 2K. Okay, so siya ba-drag? Hindi ba-drag 'to? Anyway, so, nilalagay nila diyan yung okay, so that's around, 1718 na stop loss 'no. So, parang ano naman, ideally maganda siya kasi structure based siya, oh. So, parang 'pag lumagpas na ako dito, mali na yung trade ko, which is tama kasi put your stop loss where you think your trade will be wrong. So, around here, mali na siya daw dapat. Then sabi niya TP niya is around here or maybe here, somewhere like there, babalik siya dito or here. Anyway, ayaw din mag-drag nung ating TP. So, yeah. Okay. Okay, 'yan halimbawa, 'to yung TP niya puwedeng TP niya dito. So there will be a 2:1 risk reward ratio. Puwede siyang mag-TP here, which is 1:1, okay? So may mga gano'ng trader na bumase sa market structure or price action, 'di ba? So puwedeng ganyan kasi key levels naman siya, which is right 'no? Wala namang ano diyan, tamang pagbabasa, wala namang perfect magbasa ng chart. But, yun yung insight niya, eh, so let's go for it. So, tingnan natin kung tama. So, anong logic bakit, puwede siyang ma-hit agad bago mag-TP? Okey, actually maganda na yung ano niya, maganda actually itong ano niya, yung basehan niya 'no, around 1.6. Why? Kasi for the past 14 hours naman 600 lang or 700, round off na lang natin. 700 lang naman siya. So, parang, next movement will be possibly here lang, oh, 'di ba? So, tama naman, may possible na 'yan ta's tinimes 2 lang niya. 1/4, tama naman ta's market structure wise puwedeng ano, puwedeng tama din siya, puwede rin siyang ma-hit, okey? Bakit puwedeng ma-hit, eh, sabi mo ang ATR niya is 700, bakit kailangan ma-hit? Okey, if you look at in the, for the 14 hours lang siyang gumagalaw. So usually, if you're trading an H1, move to D1. If you're trading in H1 and for example, you found your, confluence or yung analysis mo H1 is buy ka, i-check ang D1. Sabi ba ng D1 buy din? Sabi mo, yes, buy din siya. Basta nagkaroon ka ng D1 buy, H4 buy, H1 buy, regardless of indicator mo whatsoever. Kung ano pa analysis ang ginagawa mo. Basta nagsabi ng buy, go to the D1, right? D1, and check your ATR. Your ATR should be around this area. I mean, your stop loss should be around this area, 3,479. Okay? Bakit ang laki? Sabi ko, "Ba't ang laki?" Bakit ang laki? Kasi for the past 14 days or almost 2 weeks or 2 to 3 weeks, yan yung ginagalaw nung PTR, nung gold. So, ibig sabihin, from the start of this candle, dito ako nagte-trade, di ba? This is today's candle. From the start of this candle, there's a possible way na ang ATR mo is 3.5 na gumalaw ng 3.5. So, ilan ang ginalaw niya? 2.5. Gumalaw na siya ng 2.5. So, puwede pa siyang gumalaw ng 3.5 down, 3.5 up. Kasi average so you don't know kung up and down siya. Kasi puwede siyang from here, nag-average siya ng 3.2, di ba? From here, gumalaw siya ng 2.0, 32,000. So, yung previous day natin, from start ng ano, 3.2, di ba? So, parang kinuha niya yung buong average nung gold. So, same with you, puwedeng mag-down siya, which is totally talo ka. Parang 3.4 siya, around there yung possible na bumaba si gold. 3-4. Eh, 'pag nag-up ka, you're lucky kasi hanggang 3-4 din siya. This area, okay? Yan, so around 3-4 yung puwedeng gumalaw. Since hindi mo alam na gano'n ang gagalawin ni gold, up and down, so nag-speculate ka na puwedeng hanggang dito lang siya. So tingnan mo, kung gumalaw siya, dumiretso siya do'n, kinopya niya yung day before, kinopya niya, dumiretso siya, may possible na gumalaw siya ng 3-4, may SL ka, right? Right? Yun. So, possible niyan is puwede kang mag 3-4 na SL. So, ang laki na nung SL mo, 'di ba? For SL will be sorry, puwede naman pala ilagay siya. 4, kita mo dun sa left side ng SL mo, ilang pips, 3,400 o 3,500 na lang kasi yung ano natin, should be here, okay?
market structure-wise, malayo na siya dun sa recent support, okay? Bakit siya naging sa recent support? Tingnan niyo, this is a recent support level. Why? Because this is a recent resistance level here and another support level here. So yung price na 'to, ang dami niyang puwedeng bouncein, puwedeng bumalik yung price dun, kita niyo? Ilang beses nag-bounce yung price. Pero yung sa SL mo is below that bouncing price, tama? Nakita niyo? Yung market structure sa D1 ang lalayo, okay? Ang lalayo ng mga bouncing price niya, okay? So anong TP niya? Possible dito ba ako mag-TP? Puwede rin, puwede ka rin mag-TP diyan or puwedeng from your buy, puwede ka na mag-3-4. Okey, so medyo nakakaano-ano ano, medyo 3-4. 'Yan. So that would be 3-4. Nasa last 'yan. So 3-4 na yung TP mo. So meron ka ng 1:1 risk reward ratio. Okay? So, safe na ba na gumamit nito? Safe na? So, sabihin ire-risk mo yung 3-3 mo sa 3-5, 1:1 nga or magre-risk ka ng 3-3 worth of money sa 3. Kung 1 lot yan, that's 3,300. Kung 'di ba? So, that's 3,300 PPSM. Okay? So, paano mo siya gagawin ngayon na mas safe pa, okay? For it to be safe or safer, 'no, kasi siyempre puwede siyang ma-hit pa rin, 'di ba? Why? May chances pa rin siyang ma-hit dito. Meron siya nag-touch pa rin diyan yung line. Meron siya support level dun and here. Okay? So, possible pa rin. So, the next one, pinaka-standard that I've been using for my trading days is a 1.5 multiplier of the ATR. So, 3.5 times 1.5, okay, sige, labas tayo ng calculator. That's roughly around 3.5 plus 1,750. That would be 5,250. Tama ba? If the math is wrong, 5,2, is right, 5,250 or 5.3 na lang. So, bakit ang laki ng SL mo, 5.3? Here. Okay? So, this will be my SL, 1.5 of the ATR. Okay? Tama ba yung calculation ko? 3.5 at 750, 5,250. Yeah, 5,250. Tama. So, 5.3 ang SL ko. My SL will be here. Boy, because you will give your trade space to move, no? Hindi pwedeng sobrang higpit. Okay? Kasi if you're trading gold, lahat gusto mag-trade ng gold. I don't know why. Kasi dahil mabilis, movement, volatility-wise maganda ang gold, okay? Maybe because that, no, pero hindi ko alam. Pero for me kasi mas effective ang gold, ang strategy ko sa gold, okay? So for them, they're trading gold, pero yung risk-reward ratio nila lagi, mababa yung risk. Okay, they're trading gold like how they trade currencies, okay? Gold is a commodity. Hindi siya pwedeng i-trade like currency. Okay? So hindi siya pwede, pwede kasi nandiyan sa forex. Pero hindi mo siya pwedeng i-treat like a currency. Okay? Kasi pag nag-currency trade ka, for example, EU, okay? Sa mata nito, black bigla. Okay, sorry. EU, yung black and white, small grids, yung here's page. Okay. Okay, let's go with the EU. They trade gold like they trade this currency, no? So, sobrang parehas lang naman daw movement. USD lang din naman. USD din naman yung code currency. No! Magkaiba sila. Why? Una sa lahat, ATR ng EU, ilan? Let's put the default lang, no? Okay, default. Tingnan mo yung ATR niya, 145 per hour compared sa gold na 645. Ang daily ATR niya, 687. This is just an hourly ATR ng gold. Siya daily, sabihin for the past 3 weeks na ginagalaw ni EU, ginagalaw lang ng 14 hours ni gold. Nagigets nyo? See, this is just 687. Kung nakikita nyo sa chart, is sa 687 movement. So, ibig sabihin, sobrang bagal ng movement ni EU. Pero bakit tinitrade nyo na parang EU si gold? Maglalagay kayo ng ganyan. Halimbawa, sell. Halimbawa, sell. Okay, sell tayo. And then they're going to put SL here, which is
Okay. Okay, so halimbawa 'yan mag-e-SL sila dito, ganyan yung mga pormahan ng mga trader, halimbawa market structure base here. Okay, so halimbawa gamitin na lang din natin yung 615 as ATR, which is around here. So ganyan sila mag-trade tapos, I mean, before I was like this 'no, parang ganyan, oh ayan sakto yung support line here, so 'yan. So ganyan sila mag-trade, gusto nila lagi, I mean, kahit naman ako mas gusto ko yung winning, mas malaki yung winning compared sa losing, tama? Mas gusto ko malaki panalo ko, this is 1.5, risk reward is around 1:1 is a good risk reward ratio. So, kahit naman ako gusto ko 'di ba, kasi parang for yung 2 days niya hindi na lalagpas dun, so maganda na yung SL niya, yung buy niya is gano'n din, yun. So, kahit naman ako this is good na good to know, good thing na ganyan yung trade ko 'no. What you're trading in you, okey, yung movement niyan hindi tulad ni gold, okey? Si gold kasi magwawasiwas yan. Tignan niyo dito, nagwasiwas siya ng wasiwas or whipsaw. Bago mo siya up, down, 'di ba? This is what wait, this is 8:18. So, let's go to the 8:18 H1 time frame. Hmm, ito yung 8:18. Gumalaw ng 1,000 pips, bumalik ng 2K pips, then bumaba ulit siya ng ilan, 26 pips. Na-gets niyo? Kung ang ATR mo is around 600, yung pips niya lahat yan, lahat i-SLin ka niya muna bago ka mag-TP. Okay? So, gano'n ang take ko sa ATR and sa gold. Why I use ATR sa gold. Kahit sa currency, ATR is the best for stop loss. Okay? Ah, 'Yan. So so 'pag magte-trade ka ng gold, make sure na mas malaki lagi ang SL mo compared sa TP mo. Maraming ano diyan, maraming mag-aano diyan, "Bakit kailangan malaki yung ano, mas malaki yung mo compared sa ite-trade mo?" Well, 'pag tinignan mo kasi yung risk reward of 2:1 or 3:1, gano'n nga, malaki yung nire-risk mo, like 3 times of the profit. Like in this scenario, this is like 2:1, okay? For example, yeah, 2:1 lang siya, gawin natin 2:1, dito lang siya. 2:1 lang yung risk reward ko. I'm risking 2 times the amount of take profit. So bakit gano'n? Bakit baliktad yung risk reward mo? Kasi I'm giving the trade to breathe. Okay, so 'pag wala kang, time and space to breathe ng trade, SL-in ka na ng SL-in niya hanggang maubos yung account mo. Sabi nga nila kailangan maglagay ka ng SL, mahalaga talaga ang SL, kailangan may SL ka, oh, problema naman SL lahat bago ka mag-TP. See, puro ka nga SL hindi mo naman nilagyan ng hininga yung trade mo, so wala din, hindi ka magti-TP, anong purpose ng TP mo kung puro SL yung mauuna. So that's the reason why I use ATR most of the time sa gold, okey, 1.5 ng ATR sa gold, hindi lang basta 1. May 1.5 of the ATR sa gold 'pag mag-e-enter ka. Why? Tandaan mo na ang ATR puwede ka niyang gumalaw up and down. Hindi niya sasabihin sa'yo kung up and down. ATR is not an indicator to buy or sell. ATR is a tool to help you, ah, to help you an insight kung paano ka maglalagay ng stop loss and take profit. Okey? Hindi siya magsasabi sa'yo, "Okey, 3.5 na, buy ka na. 3.6 na, sell ka na." Hindi gano'n ang ATR, okey? People use this ATR for lagging, for a buying and selling indicator. Hindi, ATR is one of the underrated tool na misuse ng iba, pero this is how you to use ATR. Well, I'm not a professional, this is how I use ATR in my trading accounts, okay? So, yan, yun yung logic nun, 'di ba? There's no pattern in it, there's no such thing as pinaka-logic nun is yun lang, parang yun yung pinaka-logic ng ATR, ng mahalaking SL. Kasi you need, time and space to breathe your trade. Kailangan makahinga yung trade mo. Hindi puwedeng buy tapos napakaliit ng SL. Puwede yun sa mga currency, I've been trading currency before gold. Kayang-kaya yun, even 10, 20 pips kayang-kaya mong gawin yun, hindi niya i-hit yun. Kasi mabait ang mga currencies, okey? Hindi sila tulad ng mga gold na sobrang dami ng wick. May mga wick ang gold dito like this one, tingnan mo wick niya, oh. Yung wick na 5 'di ba? So parang, uubusin niya account mo bago ka mag-TP, gets mo? Okey? So yun lang yung simpleng how to use ATR. Take profit mo puwede kang mag-take profit ng half of the ATR or 1 ATR.
or pwedeng 0.75 since you're doing a risk reward ratio of 2:1. Okay? Basta ang standard pwede kang mag-market structure din ng take profit. Like for example, in this case is ito yung take profit mo, market structure. Babalik siya dito or here. Halimbawa here, gusto mo dito lang. Okay? 1/4, 'di ba? Kaysa sa SL mo, SL mo 5K, 'di ba? Eh, hindi naman niya na-hit yung 5K kaysa mag-SL ka here, tapos na-hit niya. Halimbawa nag-SL ka here, market structure wise. Balik tayo sa mga sinasabi ng market structure. Before ganito rin ako mag-SL, seryoso. Market structure tapos dun mag-aano ako, "Hala, ba't gano'n hinit niya muna tapos saka siya umangat." 'Di ba? Okay, so maganda 'to, halimbawa market structure natin, 'di ba? I'm seeing a head and shoulder, head and shoulder daw. So possible hindi na bumaba dito, possible din talaga. Hindi naman tayo Nostradamus, eh. So possible talaga at, hindi siya bumaba diyan, 'di ba? Pero possible din na bumaba siya kasi nga ang ATR mo is 3,500 nagagalaw pa lang niya is around 1,900 'no, meron pa siyang 1,500 na ibubuga. 1,500 pataas or 1,500 pababa, nasa kanya pa 'yan. So halimbawa nandiyan siya, nandiyan yung SL mo 'di ba, tapos na-hit, halimbawa ginalaw niya yung 1,500 muna, inunan niya yung 1,500, naiiwan niya yung 1,500, huminga siya dito, saka siya nag-TP, 'di ba? Anong senaryong gusto mo? Umiyak ng pa-ganyan dahil na-hit muna 'to? O yung isang TP natin kanina nasaan yung TP natin 575 around this area, 'di ba? Ah, 251. O ito, na alam mong talagang 'pag na-hit niya mali na yung trade mo. See, gano'n lang yung gano'n kasi ang SL, okey? Maghahanap ka ng way or ng place kung saan mali na yung trade mo. 'Pag alam mong mali na yung trade mo, SL yun, do'n ka mag-e-SL. Okey, diyan mali na talaga yung trade ko, pababa na siya diyan, okey? So tama lang na nandiyan yung SL ko. Kasi here, hindi pa puwedeng maging SL 'yan, kasi puwede pa siyang mag-bounce back diyan, 'di ba? Kung ma-hit niya yung SL saka bumalik dun sa original price ko, 'di ba? Or original trade ko, mag-TP pa lalo, mas nakakahiya yun, mas nakakapanghinayang, 'di ba? 'Di ba parehas silang malungkot, malungkot yang parehas, pero ano yung mas nakakapanghinayang? Yung nakaposisyon ka na nag-TP o yung talagang SL ka kasi mali na talaga yung trade, 'di ba? Although malaki yung siyempre proper risk management na gagawin mo, mag-a-adjust ka. Hindi naman porket one lot ka dito sa isa, one lot ka rin dun sa kabila, hindi. If you're doing one lot here and you're, for this amount of 2% risk or let's say you're risking 10% in this trade for one lot, siyempre dito hahatiin mo like 0.6, 0.3 kasi malaki na yung nire-risk mo. Na-gets mo? Na-gets niyo ba? Halimbawa, yun. You're trading one lot here. Okay, so computed na yun. Halimbawa, for this amount of loss, pwede ako mag-trade ng one lot. Standard na lang, one lot. Okay, ngayon, tinriple mo yung loss mo. Nag-triple siya eh. Halimbawa, di ba, 1.5 something or 4.5 na to. Triple na yung magiging loss mo. Dapat ba one lot pa rin? Siyempre, hindi ka naman, di ba, mangmang na one lot din nilalagay mo dito. Most likely divided by 3. Kasi times 3 na yung loss mo eh. So, you'll be trading 0.35 here, 0.33 to be exact. O, di ba? 0.33 with the SL of 4.5 and one lot with the SL of 4.5 is just the same. Same lang yun. Okay? O, halimbawa, ito, malaki naman TP ko dito. O, TP naman ako 1.5. Eh, ang TP ko naman dito, maliit lang. 1.16 times 3, like 600 something? Or 600. Siyempre, divided by 3 din yung TP mo. Kung TP ka dito ng 1.5, TP mo dito siya ng 500 lang. Di ba? Nagets mo? I mean, anong mas gusto mo? Mas mag-TP ng 1.5 with the risk of mag-SL? O mas mag-TP ka ng 500 tapos malayo-layo yung SL mo? I mean, depende talaga sa trading profile yan. So, hindi ko masasabi na same tayo. Kasi for me, I'd rather take the second trade with a reward, with the proper risk management, without mas hihinga yan, okay? So, I have a trade right now.
started on the August 12, sell. August 12, here, 'di ba? So, marami nag-SL ng 2K like this, 'di ba? May SL sila mga ganun. Pero yung SL ko is around 4K. Okay, so andito yung SL ko. No market structure basis, just pure ATR. Ang SL ko is diyan. See, kahit anong wasiwas ni gold diyan, nag-profit pa rin ako. See, na-gets niyo? Na-gets niyo yung logic? 1:1 lang yung risk reward ko dun. Okay? Sorry. Yeah, this is I started here. Ayan, 'di ba? Oh, 4K. Andito yung ayan, sakto-sakto yung purple line. Andiyan yung SL ko. Okay, so umangat-angat niyan. Nakakatakot mo? Siyempre kasi negative ka, eh. Pero nga kung talagang umangat siya diyan, mali ka na. It will go up forward kasi nabasag niya ng ATR, nagkaroon na siya ng another average through range, 'di ba? At the same time, market structure base niya, binasag niya na yun. So 4K, wala na talagang trade ko, it's okay. Computed naman yung risk reward dun, eh. Okay, kaysa naman mag 2K ako, oh, dito pa lang SL malungkot na ako, magre-revenge trade pa ako, 'di ba? Revenge trade ako diyan. Oo, yan, 2K. Oh, ta's nag-revenge trade, sige buy naman ako. Oh, in-SL na ulit yung 2K. Gets niyo? So, if you will not use ATR in your stop loss, wala. If you're going to use fixed SL and market structure based SL, you will last in the game naman. So, pero yun nga, mas mabilis yung pagkuha ng SS. I guess yun, kasi psychology wise, nag-buy ka diyan, ano ba, nag-sell ka diyan, okey. Nag-sell ka here, sell ako, then 2K SL. Hindi ka nag-TP dito, maangas ka, eh. Sabihin mo dito ako magti-TP, eh, yung TP mo, eh, yun tama naman. May area dun, eh, so tama lang yung TP mo, structure based dun ka magti-TP. And then na-hit yung 2K mo, hmm, parang mali na 'to, ba na ako. Nag-buy ka, hindi ka ang TP mo dito, eh. Sabi mo dito na TP niyan, structure base. Oh, 'di ba hindi ka pa rin nag-TP kahit 1K pips na. Oh, 2K bumagsak ulit. Bumalik dun sa price na pinanggalingan mo. Dalawa na, 4K na yung last mo, 4K na, 2K na yung last mo, 'di ba? So anong gagawin mo na ngayon? Ano pang mangyayari sa'yo? Entry ka na naman ng sell, 'di ba? So kasi nagre-revenge trading ka, gano'n sa psychology kung wala kang disiplina magre-revenge trading ka, gusto mong bawiin yung 4K mo, sell ka ulit. Oh, halimbawa here, antay ka ng breakout, mag-breakout here, sell. Oh, hindi pa rin niya inabot yung TP mo, ano pa rin, ayaw mo pa rin ng 1,000 TP, sige, oh, ayan, may sell ka ulit. Tatlo na, 6,000 na yung SL mo, gets mo? So from there, ay putya buy na siguro 'to, kasi ang ganda na nung candle. O buy ka ngayon, wala hindi man lang umangat sa price, SL ko ulit 8,000 na. 8,000 na, ewan ko kung buo pa yung account mo dito, 8,000 na yung ano mo. Pero kung you're risking 10%, you'll have 60%. Pero for you to gain back the 10%, you need to earn 11%, ha, hindi doble. You need to earn 11% for you to gain back the 10% plus, okey? So yun, nakailan na yun, ilang percent na yun, halimbawa you're risking 10%, 40% na. So you need to gain back 44% of your account, 'di ba? Ang laki na nawawala sa'yo. Samantalang ako na nag-sell here, August 12, chill lang, walang entry, na hindi man na SL, 1 entry a day lang ako. Ayun, nag-TP ako after ilang days, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. TP na yung 6, after 6 days TP siya ng 2K. 2K TP and SL 4,000. So that's a 2:1 risk reward ratio. I risk 2 times of my team. It's okay, 'di ba? Mas okay yun, nag-earn ako ng 2K, anong mas okay sa'yo, mag-earn ka ng 2K pips o mag-last ka ng 8K pips? Your choice. Gano'n din ang magiging scenario dito sa buy natin na 'to. If you're going to put trend line here, magwawasiwas lang siya dito, magwipso-wipso, or you're going to follow the ATR, just around 5,000, something like that, 'di ba? So let's fix our 5,000 here. Just as a 5 to 50 for the sake nung 1.5 ATR. Yan, that will be your yan. So, we'll go back on this next week. Tingnan natin kung anong mangyayari sa trade na 'to. Then the TP will be around since anong TP natin? Let's say half lang nito, 1/7 lang or say half nung ating 1.5. Yeah, half lang ng ATR. Let's go with that one.
will have more profit than SL, no? Parang, ayan, tama lang. Market structure base, tama-tama lang siya. So, pwede siyang ganyan. Yeah, para angat natin siya dito. Okay? Ayun, baka kasi hindi niya ma-hit yung week. Pwede siya mag-week doon sa value. Okay. So, yan. So, we're on profit na. So, this is not a, wala naman akong analysis here. I just randomly put buy. Yun. So, and then manage my risk reward ratio. Pero yung gagawin nyo, ha? Don't, don't randomly put buy or sell. No? So, siyempre meron ka pa rin confirmation na hinahanap. Okay, whether it's a candlestick, an EMA, or whatsoever. Basta, huwag yung gagamitin yung ATR for confirmation candle. So, okay, ATR is just used for stop loss calculation. Hindi siya buy or sell. Okay, guys? So, let's see if this trade will profit. I'll give you our report next week and on our next video regarding our trading strat. Okay. Thank you and see you guys.